Sa pinakasulok ng baryo ng Malasik, sa paanan ng bundok Panamukan, naninirahan sina Mang Isko at Mang Entoy. Matagal nang magkaibigan, parehong mahihirap na mang-uuling. Sa araw-araw, dala ang kalabaw, palakol at ilang sako. Umaakyat sila sa kagubatan upang magputol ng kahoy, sunugin ito sa hukay at gawing uling na ibebenta sa palengke tuwing linggo. Hindi madali ang kanilang hanapbuhay. Madalas silang nilalagnat sa gabi, may sugat sa katawan at inuulan ng pangungutya ng mga taga-baryo. Ngunit kahit ganoon, masaya silang dalawa. Lagi silang nagtutulungan. Kung masama ang pakiramdam ni Isko, si Entoy ang mag-uuling para sa kanila. Kung si Entoy naman ang nilalagnat, si Isko ang bahala. Isang gabi ng Huwebes, habang nagluluto sila ng kanin sa tabing gubat bago magbaba ng uling, napansin ni Mang Isko na may kakaiba sa paligid. "Entoy, nararamdaman mo ba yan?" tanong niya, habang nakatitig sa mga aninong gumagalaw sa paligid. "Oo, parang may mata sa likod ng mga puno," bulong ni Entoy, sabay hawak sa gulok niya. Bigla silang napatahimik. Ang mga tipaklong ay tumigil sa pagtirik. Ang mga dahon ay tila kinikilabutan, hanggang sa lumitaw ang tatlong munting nilalang mula sa likod ng isang punong balete. Hindi pangkaraniwan ang hitsura ng mga ito. Maliit, may mahabang balbas, at makinang ang mga mata. May suot silang balabal na berde at tila ba may sinag na bumabalot sa kanilang katawan. "Huwag kayong matakot," ani ng isa. "Kami mga tagapangalaga ng kagubatan. Ako si Lunti, siya si Pino, at ang isa'y si Dayo." Napatigil si Mang Isko sa paghinga. Si Mang Entoy naman ay yumuko, tanda ng paggalang. Alam nila sa kwento ng matatanda na may mga duwende sa gubat, mabubuti at masama. "Bakit kayo nagpakita sa amin?" tanong ni Isko. "Dahil kayo'y mga manguuling na may malasakit. Hindi kayo naninira ng puno nang walang paalam. Lagi kayong nag-aalay ng tubig at dahon bago kayo magputol," sagot ni Lunti. "Karamihan sa mga tao'y walang pakundangan, ngunit kayo'y naiiba." Nagkatinginan ng dalawang matanda. Minsan lang silang makakita ng ganitong kababalaghan. "May ipapamana kami sa inyo," dagdag ni Dayo, ang pinakabata sa kanilang tatlo. "Isang lihim na kayamanan, hindi lang ng ginto, kundi ng buhay. Pero may kabayaran ito." Nagdilim ang paligid. Umihip ang malamig na hangin. Tumigil ang kanilang apoy. At sa gitna ng dilim, lumiwanag ang isang maliit na bato sa kamay ni Pino. Isang kulay lunting mutya na tila may sariling tibok. "Ito ang bato ng Panamukan, isang agimat na magbubukas ng daan sa lihim ng bundok. Kapag tinanggap ninyo ito, hindi na kayo magiging karaniwang tao. Maaaring kayo'y umunlad, yumaman, o mapahamak, depende sa paninindigan ninyo." "Bakit kami?" tanong ni Entoy. "Sapagkat kayo'y marunong rumespeto, at kayo'y kailangan naming mga duwende sa panibagong digmaan," tugon ni Lunti. "Anong digmaan?" sabay tanong ng dalawa. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang nagliwanag ang bato. Napasara ang mga mata ng dalawang manguuling. At sa kanilang paningin, nakita nila ang isang sulyap ng hinaharap. Mga bundok na yari sa ginto, mga nilalang na tumatawid sa hangin, at isang itim na nilalang na parang usok, ang kalaban ng mga duwende. Pagdilat nila, nawala na ang tatlong duwende. Ang apoy ay muling nagliyab, at nasa harapan nila ang maliit na kahon na yari sa makintab na kahoy. Nang buksan nila ito, naroon ang bato ng Panamukan. Hindi pa man nila nauunawaan ang lahat, alam nilang iyon ang simula ng isang kakaibang kapalaran. "Entoy, ani Isko, hawak ang bato. Sa tingin mo, tatanggapin ba natin to? Hindi na to babalik sa dati, Isko. Pero kung sa atin ipinaubaya, siguro'y dahil may dahilan." At sa gabing iyon, habang ang hangin ay malamig
at ang langit ay may tila matang nakatingin, tinanggap nila ang bato, hudyat ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Kinabukasan, tila ba bumagal ang ikot ng oras para kina Mang Isko at Mang Entoy. Kahit umaga na, parang may alingas-ngas pa ring naiwan sa hangin, parang may mga matang nakasilip mula sa likod ng mga puno. Hindi nila basta-basta maisantabi ang nangyari kagabi. Ang kahon na yari sa matigas at makintab na kahoy ay nasa gitna ng kanilang kubo, nakapatong sa pinakasentro ng kanilang papag at tila ba lumiliwanag tuwing sumisiklab ang araw. Hindi pa nila binabanggit kahit kanino ang tungkol sa mga duwende. Maging ang asawa ni Isko na si Aling Marta at ang mga anak ni Entoy na sina Lino at Kaloy ay walang kamalay-malay. "Isko, sigurado ka ba nagising tayo kagabi?" tanong ni Entoy habang nagkakape sa tabi ng apoy. "Hanggang ngayon nga, naamoy ko pa yung usok ng bato," sagot ni Isko habang hawak ang kahon. "Kakaiba talaga ito, Entoy. Hindi ito basta ordinaryong agimat. Ramdam mo ba? Para bang nakatingin sa kaluluwa." Lumapit si Entoy at binuksan muli ang kahon. Naroon pa rin ang bato ng panamukan. Kumikislap sa liwanag ng araw, kulay luntian at tila may hugis mata sa gitna. Biglang kumislot ang bato. Kumislap ng bahagya at sa di inaasahan, lumutang ito mula sa kahon at pumatong sa palad ni Isko. "Wala akong ginagawa," sigaw ni Isko, halatang nabigla. "Hintayin mo, may nangyayari," sabi ni Entoy. At sa kanilang pagkatitig, biglang lumiwanag ang paligid ng kubo. Hindi na nila naririnig ang tunog ng mga ibon ni ang ihip ng hangin. Lahat ay tila tumigil sa isang iglap. Isang tinig ang narinig nila. Malaboses ng hangin, malamig pero malinaw. Kayo'y napili. Hindi para yumaman agad, kundi para subukin. Ang kagubatan ay buhay at ang yaman ay hindi ginto lamang. Ang bato ay susi, ngunit ang susi, kapag ginamit sa maling paraan, ay magbubukas ng bangungot. Pagkatapos noon, naglaho ang liwanag, bumalik ang lahat sa dati, at sa gitna ng katahimikan, ang bato ay kusang bumalik sa loob ng kahon. "Teka, Entoy, narinig mo ba yon?" tanong ni Isko habang pawisan. "Oh, at Isko, may tanong ako," sabi ni Entoy. "Kailangan ba natin tong itago? O dapat ba natin tong gamitin?" Hindi agad nakasagot si Isko. Tinitigan niya ang kahon, saka bumuntong hininga. "Kung totoo ngang may kayamanang inihanda para sa atin, dapat siguro'y malaman muna natin ang kabuuan ng kwento. Baka hindi lang pera ang kapalit." Sa sumunod na mga araw, parang sinadyang mapadpad sila sa mga lugar ng gubat na dati ay hindi nila nalalapitan. Habang namumutol sila ng kahoy isang hapon, nakatagpo sila ng punong balete na may ukit sa katawan nito. Mga simbolong hindi nila kilala. May hugis araw, buwan, bituin at mga matang nakatitig. "Entoy, parang ito yung nakita ko sa panaginip," ani Isko. "Ito yung pintuang binuksan ng bato." Lumapit si Entoy. Sa gilid ng ugat ng puno ay may maliit na guwang, saktong kasukat ng bato ng panamukan. "Isko, isalpak mo." "Sigurado ka?" Wala nang atrasan. Kinuha ni Isko ang bato mula sa kwintas na nilikha nila kagabi. Ginawa nilang pendant ang agimat para laging dala. Marahan niyang isinuksok ang bato sa guwang ng balete. At doon nagsimulang umalunalo ng lupa. Umingay ang mga sanga. Umatungal ang mga kalabaw. Ang puno ay tila huminga at mula sa paligid ay may sumulpot na maliliit na nilalang. Mga duwende, hindi lamang sina Lunti, Pino at Dayo, kundi 12 iba pa. "Binuksan ninyo ang pintuan ng silong panamukan," ani ni Lunti, nakasuot na ngayon ng gintong balabal. "Handa na ba kayong marinig ang kasaysayan ng yaman,
ng sumpa at ng digmaan? Sa ilalim ng punong balete, isang malawak na lagusan ang unti-unting lumitaw. Ang lupa ay lumambot at bumuka at isang hagdang yari sa mga ugat ng puno ang lumitaw pababa sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay tila nilukuban ng mahika. Walang hangin pero may liwanag, walang araw pero maliwanag, at may musika ng mga hunit bulong mula sa kailaliman. Kayo'y nararapat na. Hindi lahat ng tao ay nakatuntong sa silong panamukan, sabi ni Lunti habang lumulutang sa ere. Ito ang lugar ng lihim at lakas. Dito nakatago ang yaman ng mga duwende at dito rin isinumpa ang mga taong nilamon ng kasakiman. Napalunok si Mang Isko. Si Mang Entoy naman ay nanginginig ngunit may halong pag-usisa sa mga mata. Sa kanilang harapan ay tila isang sinaunang mundo. May ilog na ginto, bundok na pilak at mga halamang kumikinang. Hindi kayo basta pinayaman ng duwende, ani Pino, ang duwendeng kulay kahel ang kasuotan. Pinili kayo, pero may dahilan. Anong dahilan? Tanong ni Entoy, halos pabulong. May paparating na panganib, sagot ni Dayo, ang duwendeng puti ang buhok. Ang kalilimang puno, isang halimaw mula sa kailaliman ng kagubatan, ay magbabalik. Noong unang panahon, nilabanan ito ng mga ninuno namin, ngunit nasugatan lamang. Ngayon, muling lalabas at kailangan naming ng tagapagtanggol. Bakit kami? Tanong ni Isko. Kami ordinaryong mang-uuling lamang. Hindi na kayo ordinaryo mula nang mahawakan ninyo ang bato ng panamukan, sagot ni Lunti. Kayo ay tagapag-ingat, tagapagbantay, at maaaring maging tagapaglaban. Habang nagsasalita ang mga duwende, may isang tunog na parang kulog ang narinig mula sa malayo. Yumanig ang silong. Umilaw ang pader ng kuweba at lumabas ang isang napakalaking anino sa isang malakristal na salamin, isang nilalang na may 6 na mata, katawan ng puno at ugat na parang galamay. Yan ang kalilimang puno, sabi ni Dayo. At sa loob ng 3 buwan, gising na siya. Nagkatinginan sina Isko at Entoy. Hindi sila handa sa digmaan. Hindi sila mandirigma. Ngunit tila isang apoy ang unti-unting lumiliyab sa kanilang dibdib. Ang apoy ng responsibilidad at marahil ng kapalarang mas dakila pa kaysa sa pagiging mang-uling. Kung kami nga ang napili, turuan ninyo kami, ani Isko. Hindi kami tatakbo. Kung para sa kabutihan ng kagubatan at ng aming pamilya, lalaban kami. Ngumiti si Lunti, saka pumalakpak. Mula sa bawat gilid ng kuweba, lumabas ang mga duwending mandirigma, may dalang maliliit na sandata at may kakaibang liwanag sa mga mata. Mula bukas, magsisimula ang inyong pagsasanay ng 4 na likas, lakas, talas, puso at liwanag. Hindi lang yaman ang gantimpala, dagdag ni Pino. Kung magtatagumpay kayo, mamamana ninyo ang bantay kagubatan, isang kapangyarihang matagal nang nawala sa mundo ng tao. At sa gitna ng silong panamukan, nagsimula ang paglalakbay ni Isko at Entoy, hindi na bilang manguuling, kundi bilang mga tagapagligtas ng kagubatan. Madaling araw pa lamang, ginising na sina Mang Isko at Mang Entoy ng mahiwagang tunog ng tambol. Hindi tambol na yari sa balat at kahoy, kundi tambol na mula sa ugat ng puno at sinasapian ng hangin. Tumalima sila sa tawag, pinangunahan ni Lunti patungo sa isang malawak na hukay sa gitna ng silong panamukan na tinatawag na bilog ng 4. Ang hukay ay may 4 na bahaging may iba't ibang anyo, lupa, tubig, apoy at liwanag. Nasa gitna ang isang matandang duwende na tila mas matanda pa sa balete sa ibabaw ng mundo. Siya ay si Bantay Tigmamanukan, ang tagasanay ng mga piniling tao. Isko, Entoy, anang matandang duwende. Ang katawan ninyo ay sa tao, ngunit ang kapalaran ninyo ay itinali na sa kagubatan.
bago kayo makapaglaban sa kalilimang puno, kailangan ninyong mapagtagumpayan ang 4 na likas. Nagumpisa ang unang pagsubok. Unang likas, lakas ng lupa. Ipinasok sila sa isang kuweba na puno ng gumuguhong bato at humahabol na ugat. Kailangan nilang akyatin ang bundok na yari sa lupa habang hinahabol ng mga halimaw na tinatawag na binuok, mga nilalang na gawa sa putik at batong buhay. Habang umaakyat, si Entoy ay nadulas at muntik mahulog. Ngunit hinablot siya ni Isko at tinulungang tumayo. Hindi ito lakas ng bisig, sigaw ni Bantay Tigmamanukan mula sa malayo. Ito ay lakas ng loob at tiwala sa isa't isa. Nang marating nila ang tuktok ng bundok lupa, lumitaw ang isang marka sa kanilang balat, tatak ng lupa sa kanilang bisig. Ikalawang likas, talas ng tubig. Sa susunod na pagsubok, isinubsob sila sa ilalim ng mahiwagang ilog. Dito, kailangan nilang hulihin ang aninong isda, isang anyo ng tubig na kaya lamang mahuli ng mga may malinaw na isipan at disiplina. Natutong magtimpi si Entoy, habang si Isko ay gumamit ng pakiramdam kaysa lakas. Sa huli, nakulong nila ang aninong isda sa palad ni Isko gamit ang konsentrasyon at taimtim na dasal. Tumindig ang tubig sa anyong bilog at iniukit ang tanda sa kanilang balikat, tatak ng tubig. Ikatlong likas, puso ng apoy. Sa gitna ng kagubatan sa ilalim ng silong panamukan, ay may apoy na hindi nakakasunog, tinatawag na apoy ng diwa. Sinubok nito ang kanilang damdamin. Ipinakita sa kanila ang mga alaala ng kanilang mga mahal sa buhay, ang gutom, hirap at pagtitiis ng kanilang pamilya. Kung bibigyan kayo ng kayamanan ngayon kapalit ng pagtalikod sa aming layunin, tatanggapin niyo ba? Tanong ng apoy. Napaluha si Entoy. Hindi. Ang pamilya ko ay mas ligtas sa mundong wala ang kalilimang puno. Tumango si Isko. Ang kayamanan ay panandalian, pero ang dangal ay walang hanggan. At ang apoy ay biglang lumamig, naging sinag, at iniukit ang tatak ng puso sa kanilang dibdib. Ika-4 na likas, liwanag ng kalikasan. Ito ang pinakamahirap. Kailangan nilang tumayo sa gitna ng isang madilim na guwang kung saan wala silang nakikita, walang maririnig at walang damang hangin. Isang bulong lamang ang susi, hanapin ang liwanag sa sarili. Sa loob ng ilang oras, naglakad sila sa dilim. Hanggang sa mapagtanto ni Isko, Entoy, hindi tayo kailangang maghanap sa labas. Ang kabutihan, ang pag-asa, nasa loob natin. At biglang sumiklab ang liwanag mula sa kanilang katawan. Liwanag na malinis, mapayapa at kumakatawan sa buhay. Ang huling marka ay umukit sa gitna ng kanilang noo, tatak ng liwanag. Pagbalik nila sa silong panamukan, sinalubong sila ng mga duwende ng palakpakan at pag-awit. Kayo ngayon ay bantay ng panamukan, sabi ni Lunti. Ngayon ay maaari na kayong mamili. Babalik ba kayo sa inyong mundo dala ang bagong lakas at ipagpapatuloy ang buhay? O mananatili rito at magsasanay para sa digmaang darating? Nagkatinginan sina Isko at Entoy. Babalik kami sa ibabaw, ani Isko. Ngunit hindi na kami mga dating manguling. Kami magiging tagapagbantay. Pagkabalik ni Mang Isko at Mang Entoy sa ibabaw ng lupa, tila ibang mundo na ang kanilang dinaanan. Ang dating gubat na tahimik ay tila may mabigat na hanging bumabalot. Maging ang mga ibon ay hindi na umaawit. Ang mga puno ay parang yumuyuko sa takot. Bitbit nila ang 4 na tatak sa katawan, mga palatandaan ng pagsasanay at kapangyarihan mula sa silong panamukan. Ngunit walang sino man sa nayon ang may kaalaman sa kanilang pinanggalingan. Kaya't nagpasya silang panatilihin sa lihim ang lahat habang tahimik na binabantayan ang kanilang paligid. Entoy,
sabi ni Isko habang binabalikan ang dati nilang ulingan. Pakiramdam ko'y hindi na ito ang dati nating gubat. May nagmamasid sa atin. Oh, sagot ni Entoy habang pinagmamasdan ang likod ng mga puno. Hindi lang tayo ang bumalik, may nauna na sa atin. Kinagabihan, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng baryo. Sa kabundukan ng Sitio Maluya, isang baka ang natagpuang patay. Wala ng dugo, may marka ng malalaking kuko sa katawan. At ang paligid ay amoy na susunog na dagta. Ang mga matatanda sa nayon ay takot na takot. Aswang ba yan, manananggal? Tanong ng isang magsasaka. Hindi, sabi ni Lolang Pidang, ang pinakamatandang babae sa nayon. Hindi yan mula sa ating mundo. Yan ay halimaw ng kagubatan. Muling nagsiyasat sina Isko at Entoy kinagabihan. Suot nila ang binigay ng mga duwende. Isang simpleng kwentas na yari sa ugat ng balete, ngunit may kakayahang magpakita ng aninong totoo. Sa liwanag ng buwan, may nasagap silang kakaiba. Isang nilalang, 3 metro ang taas, may balat na parang balat kahoy at mga matang pula na tila naglalagablab. Ito ang unang sugo, isang galamay ng kalilimang puno na isinugo upang sirain ang balanse sa kagubatan at maghasik ng takot. Hindi sila lumaban agad, pinanood muna nila ito. Lahat ng madaanan ng nilalang ay nalalanta. Mga halamang sumisigaw sa sakit, mga hayop na tumatakas sa takot. Nang mapansin ng nilalang ang presensya ni Isko at Entoy, tumigil ito at tumingala. Mga tagapangalaga, ungol nito sa mababang tinig. Agad itong lumusob, parang ipu-ipong puno ng galit at enerhiya. Ngunit bago ito makarating sa kanila, itinaas ni Entoy ang kamay at bumuga ng alon ng tubig mula sa kanyang palad. Tanda ng kanyang talas sa tubig. Nahinto ang halimaw at nadulas, subalit hindi napinsala. Isko, gamit ang lakas ng lupa, ay pinatigas ang lupa sa paligid ng nilalang. Kinulong ito sa mga ugat at bato. Ngunit isang malakas na sigaw mula sa halimaw ang bumasag sa kapaligiran. Nabiyak ang lupa at napaatras ang dalawa. Hindi natin siya kayang talunin ngayon, sigaw ni Isko. Kailangan natin ang tulong ng mga duwende. Biglang may liwanag mula sa kwintas nila. Mula sa lupa, lumitaw si Pino at Lunti. Panahon na para gamitin ninyo ang bato ng panamukan, sabi ni Lunti. Hinugot ni Entoy ang maliit na bato mula sa kanyang bulsa. Kulay itim na parang ordinaryong bato, ngunit mainit sa palad. Ipinagdugtong nila ang kanilang mga palad, binigkas ang mga salitang itinuro ng mga duwende. Sa liwanag ng lupa, tubig, puso't diwa, humayo, bantay ng panamukan. Isang bugso ng enerhiya ang lumabas mula sa bato. Sa unang pagkakataon, ang katawan ng halimaw ay nayanig. Ang balat nito ay umusok at ang mga matay nanlabo. Tumakbo ito palayo, nasugatan pero hindi pa tuluyang talo. Hindi pa tapos ito, bulong ni Isko habang hinihingal. Hindi pa nga, sagot ni Entoy. Ngunit ngayon alam na natin, totoo ang babala ng mga duwende. Paparating na ang kalilimang puno. Kinabukasan matapos ang pag-atake ng nilalang mula sa kadiliman, muling dumalaw sina Pino at Lunti kina Isko at Entoy. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang hangin sa paligid nila ay tila nagdadala ng isang panibagong pasanin. Ang unang sugo ay isa lamang sa marami, sabi ni Lunti habang nakaupo sa batong bilog sa gitna ng gubat. Kapag hindi tayo kumilos, madilim ang kinabukasang naghihintay sa inyong mundo. Tumango si Isko. Sabihin niyo lang kung anong kailangan naming gawin. Mula sa isang balot na banig, inilabas ni Pino ang isang lumang mapa, ginuhit sa balat ng ahas at may mga sulat na duwendeng matagal nang hindi nababasa ng tao. Ito ang mapa patungo sa 3 bato ng gabay, paliwanag ni Pino.
Mga sinaunang agimat na nilikha ng matandang duwendeng tagabantay. Kailangang mabuo ninyo ang tatlo upang mabuksan ang pintuan ng liwanag, ang tanging daan upang masugpo ang kalilimang puno. Nasaan ang mga batong yon? Tanong ni Entoy habang sinisipat ang mapa. Isa-isa itong itinuro ni Lunti. Bato ng diwang matatagpuan sa ilalim ng lawa ng Malining, binabantayan ng isang bantay tubig na nilikha upang subukan ang pusong naghahanap. Bato ng likas na tapang nakalibing sa kuweba ng Alingaungaw, isang lugar na ang sariling takot ng sinumang papasok ay nagiging totoo. Bato ng daloy ng buhay, nasa gitna ng kagubatang matagal nang isinumpa. Tanging ang mga nilalang ng purong layunin ang makakatawid. Hindi na nagaksaya ng panahon ang dalawa. Kinabukasan, bitbit ang ilang baon at ang gabay ni Lunti. Nagsimula silang lumakad patungo sa lawa ng Malining na ayon sa mga alamat ay hindi kailanman natutuyo at may tubig na tila salamin ng kaluluwa. Ang paglalakad ay hindi naging madali. May mga ligaw na kaluluwa sa landas, mga ilusyon na sinusubukang akitin sina Isko at Entoy upang bumalik. Ngunit pinatatag sila ng mga aral sa silong panamukan. Sa bawat hakbang, binubuhay sa kanila ang alaala ng mga duwendeng nagtiwala sa kanila. Sa wakas, narating nila ang lawa ng Malining. Malinaw nga ang tubig. Tila hindi lang nagbabalik ng imahe kundi sumasalamin sa pinakasikreto ng kanilang puso. Nang lumapit sila upang kunin ang bato ng diwang matatag na lumulutang sa gitna ng lawa, biglang may lumitaw mula sa ilalim. Isang nilalang na hugis tao ngunit yari sa tubig, may mga mata na parang ilog na umaagos. Ako si Alunon, ang bantay ng diwang matatag, Anito. Tanging may pusong dalisay at hindi nababahiran ng inggit o kasakiman ang maaaring humawak ng bato. Sinubok muna ni Entoy. Pumasok siya sa tubig at biglang nanigas ang kanyang katawan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang sarili niyang yumaman, yumabang at pinabayaan si Isko. "Hindi!" sigaw niya. "Hindi ko iiwan si Isko. Hindi ko kailangan ng kayamanan para maging mas mabuting tao." Sa iglap na yon, nawala ang ilusyon, nawala ang sakit at humawak si Entoy sa bato, ang bato ng diwang matatag. Ang lawa ay lumiwanag. Tumango si Alunon, isa na lang ang kailangang subukin. Sumunod si Isko. Sa kanyang paglapit sa bato, bigla siyang pinakita ng panaginip kung saan iniwan siya ni Entoy at muling naging isang mahirap at api sa baryo. Ngunit ngumiti si Isko. "Hindi ako naglalakad para yumaman. Naglalakad ako para protektahan ang mundo namin at ang kaibigan kong si Entoy." Tuluyan ding naglaho ang ilusyon. Nagsanib ang enerhiya ng bato sa katawan ni Isko at muling nagsalita si Alunon. "Naipasa ninyo ang unang pagsubok, 2 pang bato ang naghihintay. Ngunit mag-ingat, alam na ng kalilimang puno na kayo ang napiling tagapagtanggol. Hindi na kayo makakatawid ng hindi sinusundan." Sa gilid ng kagubatan, sa madilim na bahagi ng lupa, may 2 mata ang nagliliyab. Isang bagong sugo ang pinakawalan. At sa gitna ng dilim, nagising ang isa sa pinakamatandang nilalang ng kagubatan, ang ulang itim, ang tagapangalaga ng kuweba ng Alingaungaw. Makalipas ang 2 araw ng paglalakad, narating ni Isko at Entoy ang paanan ng bundok na pinamumugaran ng kuweba ng Alingaungaw. Matataas ang mga punong nakapalibot dito at ang lupa ay tila palaging basa kahit tirik ang araw. Habang papalapit sila, unti-unting nababalot ng malamig na hangin ang paligid. Parang may bumubulong. Bulong ni Entoy habang nakalingon sa mga aninong dumaraan sa gilid ng paningin niya. "Wala namang tao," sagot ni Isko, bagaman ramdam din niya ang bigat ng enerhiya sa paligid. Sa pintuan ng kuweba, may ukit sa bato, mga sinaunang sulat duwende. Ang tunay na tapang ay hindi ang hindi natatakot. Ito'y ang kakayahang harapin ang sariling anino. Pumasok sila,
at agad na sumalubong ang kadiliman at malamig na alingasngas ng hangin. Ngunit kakaiba ito. Ang bawat yapak nila'y may katumbas na bulong. Ang mismong mga iniisip nila ay inuulit ng mga pader ng kuweba, tila binubuhay ang mga pinakatinatagong takot. Isa kang walang silbing manguuling, Isko. Iiwan ka rin ni Entoy pag mayaman na siya. Kahit may agimat ka, wala kang kwenta. Napatigil si Isko. Parang tinutusok ang puso niya ng bawat salita. Mula sa likuran, si Entoy ay tila lumalakad sa sarili niyang dilubyo. Hindi ikaw ang bida sa kwento, Isko lang ang tinitingala. Hanggang kailan ka magiging anino? Takot ka pa rin, tulad ng dati. Biglang lumitaw mula sa dilim ang isang nilalang. Itim na usok na may hugis duwende pero mas matangkad, mas nakakatakot, may mga mata na tila balon ng kadiliman. Ito ang ulang itim. Maligayang pagdating, mga bayani raw. Handa na ba kayong harapin ang sarili niyong kasinungalingan? Sumugod si Entoy pero tinamaan siya ng alingasngas mula sa nilalang. Sa isang iglap nakita niya ang kanyang ina, umiiyak sa harap ng isang kabaong. Siya raw ang dahilan. Sa gilid nito si Isko, nakangiti at may dalang kayamanan. Ako na ang bida, sabi ng ilusyon. Entoy ay napaluhod. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng ilusyon, isang kamay ang humawak sa kanya. Si Isko. Totoo, may mga takot tayo, Toy, pero di kita iiwan. Kahit ano pa ang makita natin dito, kapit lang. Tandaan mo, magkasama tayo rito. Sa huling paghinga ng tapang niya, tumayo si Entoy at humawak sa tagiliran ni Isko. Pinagdikit nila ang mga palad at mula roon, isang bughaw na liwanag ang lumabas. Ang bato ng diwang matatag na nakuha nila sa lawa ng malining ay nagliwanag. Napaatras ang ulang itim. Hindi kayo pwedeng makatawid. Ngunit hindi na siya makalapit. Mula sa gitna ng kuweba, isang batong hugis puso ang lumutang. Ito na ang bato ng likas na tapang. Nang hinawakan nila ito ng sabay, lumiwanag ang buong kuweba at napuno ng liwanag ang mga dating bulong ng takot. Sa labas ng kuweba, nagliwanag ang kalangitan. Ang pader ng kadiliman ay nabiyak ng isang guhit ng araw. Pero sa malayo, sa ilalim ng lupa, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Kung tapang ang sagot ninyo, tingnan natin kung makatawid kayo sa gubat ng buhay. Ang kalilimang puno ay gumagalaw na. Ang mga yapak ni Isko at Entoy ay unti-unting humahawi sa makapal na damuhan ng isang kagubatan na tila hindi na binisita ng liwanag ng araw. Ito ang gubat ng daloy ng buhay, isang lugar na ayon sa tatlong mabubuting duwende ay may kakayahang ipakita ang mga alaala ng nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Hindi ito isang ordinaryong gubat, isa itong buhay na nilalang. Ang bawat dahon, bawat huni ng ibon, bawat ihip ng hangin may kabuluhan. Isko, parang may tumitingin sa atin, bulong ni Entoy habang nakatigil sa isang punong baluktot at may hugis muka. Huwag kang titingin sa mata ng punong iyan, sagot ni Isko. Sabi ni Pico, minsan lumalabas ang sarili mong anino sa mga mata niyan. Hindi pa sila nakakaabot sa kalagitnaan ng gubat nang nagsimulang sumanib ang mga alaala sa kanilang paligid. Sa isang iglap, nakita ni Entoy ang sarili niyang pagkabata. Nakaupo sa bangketa habang pinagmamasda ng masayang pamilya ng iba. Wala kang silbi, anak, mariing sabi ng amang lasing sa alaala. Dagli namang binago ng gubat ang tanawin. Si Isko naman ngayon ang nasa gitna, inaalisan ng kariton ng mga kagawad ng barangay. Hindi ka pwedeng magtinda rito, Isko. Walang permit ang mga tulad mo, sabi ng opisyal, habang ang mga tao sa paligid ay natatawa. Napayuko si Isko. Ngunit biglang nagsalita ang isang tinig mula sa hangin.
Ang tunay na may daloy ng buhay ay yaong marunong dumaloy kahit sa sakit. Tumigil ang hangin. Napalitan ito ng mga alingas-ngas ng mga damo at halaman. Sa gitna ng gubat, may isang nilalang na anyong babae, ngunit may buhok na tila ginupit na damo, balat na kulay putik at mga matang dilaw. Siya si Lakambining Lagaslas, ang tagabantay ng daloy ng mga buhay na pusong may sugat. Hindi kayo makakatawid hanggat hindi ninyo pinapatawad ang sarili ninyo, anya, habang humahawi ng tubig sa isang ilog na tila walang pinagmulan. Papatawarin? Tanong ni Entoy. Pati yung mga sugat na hindi naman namin kasalanan? Lahat ng sugat ay may silbi. Pero ang pagpapatuloy ng lakad nasa inyo. Dahil dito, nilapitan ni Entoy ang kanyang sariling alaala, ang batang siya na umiiyak. Yumuko siya at niyakap ito. Pasensya ka na. Hinayaan kitang magdusa, pero mula ngayon, hindi na kita iiwan. Kasabay nito, napuno ng liwanag ang paligid niya at ang batang si Entoy ay naglaho hindi dahil kinalimutan, kundi dahil tinanggap. Si Isko naman ay lumuhod at hinawakan ang lupang nilakaran niya. Hindi ko man maibalik ang kariton kong ninakaw, ibabalik ko ang dignidad ko. Ang ilog sa gitna ng gubat ay biglang luminaw at isang landas ng bato ang lumitaw sa ibabaw nito. Sa kabilang dulo ng ilog ay may liwanag ito na ang daan patungo sa huling pagsubok. Marunong na kayong dumaloy, sabi ni Lakambining Lagaslas. Ngunit sa huling bahagi, hindi sapat ang puso, kailangan din ng sakripisyo. Bago sila umalis, iniabot ni Lagaslas ang isang maliliit na sisidlang gawa sa punong kawayan. Tubig ito mula sa diwa ng gubat. Dalhin niyo ito sa puso ng kabundukan. Doon niyo malalaman kung alin ang tunay ninyong yaman. Habang tinatahak ni Isko at Entoy ang landas palabas ng gubat, naramdaman nila ang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang tahimik na nakakatakot, kundi ang katahimikang dumarating matapos ang matinding bagyo. Pero sa hangin, may sumisingaw na bulong. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto, at hindi lahat ng ginto ay kayamanan. Matapos ang tahimik ngunit matinding paglalakbay sa gubat ng daloy ng buhay, tahimik ding tinahak ni Isko at Entoy ang paakyat na landas patungo sa tinatawag na puso ng kabundukan. Walang kahit anong halaman ang tumutubo roon, maliban sa isang matandang puno sa gitna ng isang malawak at tuyong lupain. Isang punong walang dahon ngunit buhay, ang tinatawag na punong bato. Sa ilalim nito may isang bilog na altar na may lumulutang na puting apoy. Dito nila mararanasan ang huling pagsubok, ang sakripisyo. Habang nilalapitan nila ang altar, biglang umuga ang lupa. Mula sa lilim ng punong bato, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Isang halimaw na may katawan ng tao, balat ng bato, mga pakpak ng uwak, at isang mukhang duwende na hindi na mababakas ang kabutihan. Siya si Pagtubos, ang tagapag-ingat ng tunay na yaman. Nakarating kayo dito, ngunit hindi kayo makakakuha ng yaman ng walang kapalit. Anang boses nitong parang gumugulong sa bituka ng bundok. Ang kayamanan ng mundo ay hindi lang para sa sinumang naghahangad, kundi sa handang isuko ang pinakaimportanteng bahagi ng kanyang sarili. Napatitig si Isko kay Entoy. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Entoy. Sumagot si Pagtubos. Isa sa inyo ang kailangang isuko, ang inyong pangarap, ang inyong kakayahang magmahal, o ang inyong buhay. Tumahimik ang paligid. Parang bumigat ang hangin. Lumapit si Isko. Ako na lang. Ako na ang magsasakripisyo. Buhay ko ang kapalit. Isko, ano ka ba? Sigaw ni Entoy. Wala akong dahilan para yumaman kung wala ka. Pero ngumiti si Isko. Kaibigan, matanda na rin ako. Isa lang naman ang pangarap ko, ang may makasama hanggang dulo. At nahanap ko na yon. Lumapit si Entoy,
luha ang sumalubong sa kaibigan. Wala rin akong kayamanan kung wala kang tawanan, Isko. Kung aalis ka, wala nang saysay tong lahat. Sa gitna ng pag-uusap, biglang nagliwanag ang sisidlang kawayan na bigay nila Kambining Lagaslas. Mula rito, umagos ang tubig at tinamaan ang nilalang. Pinili nila ang isa't isa. Hindi ginto, hindi kapangyarihan, kundi ang pagsasama. Nagbago ang anyo ni Pagtubos. Mula sa halimaw, isa siyang naging matandang duwende na may mapagkumbabang tingin. Yan ang tunay na kayamanan, aniya. Sa pagliwanag ng buong altar, lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang tatlong bagay. Isang bakal na kahon na puno ng gintong sinlaki ng butil ng bigas, hindi basta yaman, kundi butil ng kayamanang dumadami lamang kapag ibinabahagi. Isang luntiang palamuti-agimat na magbibigay ng sigla sa katawan at hindi mauubos. Isang dahon ng punong bato, isang kasunduan ng mga duwende at tao. Kapag ito'y pinirmahan, magtatapos na ang sumpa sa kanilang lahi at maaari na silang manirahan sa tabi ng mga tao. Isko, Entoy, kayong dalawa ang bagong tagapangalaga ng lihim ng kagubatan. Kung pipiliin ninyong gamitin ito sa sarili lamang, mawawala ito. Pero kung ito'y para sa bayan, ito'y mananatili at lalago. Magkasabay silang tumango. At ano ang kapalit ng kasunduan? Tanong ni Entoy. Wala, dahil pinili niyong magsakripisyo kahit hindi hinihingi. At doon nasusukat ang tunay na yaman. Sa pagbabalik nila sa baryo, hindi dala ni Isko at Entoy ang kayamanang pinagyayabang. Sa halip, nagtayo sila ng munting paaralan sa ilalim ng puno. Doon, nagtuturo sila ng karunungan tungkol sa pagkakaibigan, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa kalikasan. Ang mga duwende ay tahimik nang naninirahan sa kagubatan, malaya at ligtas. Ang yaman ng mundo ay hindi kailanman magiging pag-aari ng iisang tao lamang. At sa puso ng bundok, dalawa mang-uuling. Sila ngayon ay tagapangalaga ng kasaysayan. Isang taon na ang lumipas mula nang matagpuan ni Isko at Entoy ang kayamanang hindi ginto o pilak kundi ang karunungan at kapangyarihang magdulot ng kabutihan sa kapwa. Sa ilalim ng kanilang pangangalaga, naging masagana ang baryo. Ang mga batay natutong magbasa at magsulat, ang mga magsasakay ginabayan upang mas mapayabong ang lupa at ang mga kabundukay na numbalik sa luntiang kasiglahan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, dahan-dahang lumalapit ang anino ng bagong panganib. Isang araw, may dumating na grupo ng mga dayuhan at mayamang negosyante na may dalang mga papel, bulldozer at mga armadong bantay. Pinamumunuan sila ng isang lalaking nagngangalang Don Rodrigo Galvez, isang negosyanteng kilala sa pagwasak ng kagubatan para sa minahan at tubo ng ginto. Ang bundok na ito, sabi ni Don Rodrigo, ay pag-aari ng gobyerno. At base sa papeles na ito, kami na ngayon ang may karapatang minahin ito. Ang baryo nyo, malilipat sa mas maayos na lugar. Bibigyan kayo ng kompensasyon. Umingay ang baryo. Nagalit ang mga matatanda. Natakot ang mga bata. Ngunit si Isko at Entoy, na ngayoy kinikilalang mga tagapagbantay ng kabundukan, ay hindi pumayag. Dinala nila ang dahon ng punong bato, ang kasunduan sa pagitan ng tao at duwende sa munisipyo. Ngunit pinagtawanan lang sila. Alamat lang yan, anang opisyal. Walang legal na basehan. Sa gitna ng pangungulila at pangamba, isang gabi, dumating sila Kambining Lagaslas kasama ang tatlong duwendeng naging kaibigan nila, Bantay, Tuding at Talino. Ito ang panahon, wika nila Kambini, na kailangang ipagtanggol ang puso ng kalikasan. Ngunit hindi na ito laban ng duwende lamang, kailangan ng pakikiisa ng tao. Sa tulong ng mga duwende, ipinagpatuloy ni Isko at Entoy ang pag-aabot ng kaalaman sa mga taga-baryo,
tungkol sa likas na batas, sa karapatan ng katutubo, at sa tunay na halaga ng kalikasan. Nagkaroon ng tahimik ngunit matibay na pagkilos ang buong komunidad. Tumanggi silang lumikas. Umupo silang sama-sama sa paanan ng bundok. Mga bata, matanda, kababaihan, duwende at maging ang mga alagang hayop. Lumikas sila ng human at duwende barricade. Dumating ang bulldozer. Pero bago ito makalusot, umuga ang lupa. Sa gitna ng malalakas na tambol ng lupa, muling lumitaw ang punong bato. Ngayon ay may luntiang liwanag. Mula sa paligid, nagsilabasa ng daan-daang duwende at ang mga ugat ng punong kahoy ay gumapang mula sa lupa at tinakpan ang landas ng makina. Napatigil ang mga tauhan ni Don Rodrigo. Nagkakaisa ang tao at kalikasan. Huwag ninyong ituloy ito, babala ni Entoy. Pero si Don Rodrigo sa kimatgalit ay naglabas ng baril. Walang alamat na makakapigil sa negosyo. Ngunit bago pa siya makaputok, isang itim na ibong galing sa kagubatan ang biglang lumusob at inagaw ang baril. Ang mga duwende, gamit ang kanilang kakayahan, pinalibutan si Don Rodrigo ng mga halamang lumalakit humahawak. Nagsigawan ang mga bata, hindi kayang bilhin ang bundok. At sa araw na iyon, ang kagubatan ay naging sagrado. Pinirmahan ng lokal na pamahalaan ang isang kasunduang kinikilala ang karapatan ng komunidad at ng mga nilalang sa kagubatan. Isa itong tagumpay ng pagkakaisa at kabutihan. Lumipas ang maraming taon. Si Isko at Entoy ay tumanda na, ngunit hindi nawala sa baryo. Ang eskwelahan sa ilalim ng puno ay lumaki at naging paaralang Isko at Entoy ng kalikasan at kabutihan. Sa gabi, sinasabi ng mga bata na may 3 maliit na nilalang na laging nagpapakita sa paligid ng paaralan. Nagmamasid, nagbabantay. Ang kayamanan ng 2 mang-uuling ay hindi kailanman nawalan ng saysay dahil ito'y hindi ginto o pilak kundi puso, pagkakaibigan at pangangalaga sa kalikasan. Wakas,